My dear brothers and sisters, I am sure that you are all here not because it is Valentine's Day. You are here because it is Ash Wednesday. At nakakatuwa po dahil ang daming tao, nagsisiksikan na tayo halos dito sa loob, marami ring nasa labas. Yung mga nakatayo po, konting pasensya lang. Ito na po yung sakripisyo ngayong unang araw ng Lent. Kaya dahil sa sakripisyo ninyo sa pagtayo sa misa, pwede na kayong kumain ng karne mamaya. No, biro lang po, biro lang. My dear brothers and sisters, on this day of romance, the church begins the somber season of Lent. On this day of color red, the liturgical color is violet. And on this day of the heart, later we will impose ashes on your forehead in the shape of a cross. Meron nga po mga nagsabi, Father, Valentine's Day naman, baka pwedeng yung ashes shape na ng heart. Pwede naman po, basta sisimulan natin dito hanggang dito. No? My dear brothers and sisters, it is not by coincidence that Ash Wednesday this year falls on Valentine's Day. I think it is a blessed opportunity for us to understand deeper what Ash Wednesday is all about. Because Valentine's Day has a lot to do with Ash Wednesday. And Ash Wednesday teaches us so many things about Ash Wednesday. Valentine's Day is about love. And there are many ways by which we show our love. Iba't iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa, sa asawa, anak, kaibigan, boyfriend o girlfriend. I'm sure marami po ang magbibigay ngayon ng roses. No, diyan lang sa labas may nagtitinda ng roses. Inaalok pa nga akong bumili. Sabi ko, wala akong pagbibigyan. Matakot kayo kung may pinagbigyan ako. May mga magbibigayan ng chocolates, ng iba't ibang mga regalo. Yung iba, magde-date. Yung iba naman sasabihin, pasensya na, wala akong budget na pang regalo. Pero at least I am here with you. My presence is my gift. O, maganda rin naman yun. No? Lusot na sa gastos. Iba't iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. But you know, my dear brothers and sisters, I realized that one form of showing our love is by coming back, by returning. Yung pagbalik, pagpapakita yan ng pagmamahal. Na-realize ko yan nung minsan, nagyayayaan kaming mga paring kumain sa labas. Siyempre kapag nagyayayaan na kumain sa labas, ang unang tanong, saan tayo kakain? At kapag ganyan na ang tanungan natin, saan kakain? Ang karaniwang sagot ay kahit saan. O kaya, kayo na ang bahala. Kaya maraming nag-aaway dahil sa sagot na yan, kahit saan o ikaw na ang bahala. Dahil wala kaming maisip, sumagot yung isang kasama naming pari, dito na lang sa restaurant na to. Sabi naming lahat, dun na naman. Pag ikaw ang nagyayaya, palaging dun tayo kumakain. Sabi nung isang pari, you must love the food there because you keep coming back. Yung palang pagbalik,
ay pagpapakita ng pagmamahal. Kasi kapag nagustuhan mo, tiyak babalikan mo. Kapag mahal mo, babalik-balikan mo. And that is the movement of the whole Lenten season. That is the itinerary of Lent which we begin today. Lent is about returning. It is about coming back. During this season of Lent, God invites us to come back. Kaya kanina pa lang sa opening song natin, kinanta na natin yan, "Come back to me with all your heart." And our readings today highlight that. In our first reading today, God Himself tells His people, "Return to me with your whole heart. Rend your hearts, not your garments, and return to your God." Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa atin, bumalik na kayo sa akin. Hindi ba't nakakapagtaka yan? Sa Kanya tayo nagkasala. At kapag tayo'y nagkasala sa isang tao, halimbawa, ayaw nung taong yun na lumapit tayo sa Kanya. Pero ang Diyos, siya pa ang nagsasabi, parang nagmamakaawa, pwede ba bumalik na kayo? Come back to me. Return to me. This is also what St. Paul tells us in our second reading today. St. Paul says, we are ambassadors for Christ, and therefore we speak for Christ. And what are we saying for Christ? Be reconciled to God. And reconciliation is nothing else but returning to God. My dear brothers and sisters, sin separates us from God. Kapag tayo'y nagkakasala, lumalayo tayo sa Panginoon. Ang Diyos hindi tayo nilalayuan kahit kailan. Pero tayo ang lumalayo sa Kanya kapag tayo'y gumagawa ng masama, ng labag sa Kanyang utos. Kaya nga magandang tingnan ngayong panahon ng Kwaresma, gaano na kaya ako kalayo sa Panginoon? Gaano ko na kayang inilayo ang sarili ko sa Diyos? At pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin, balik na kayo. Come back to me. Kaya kung mahal natin ng Panginoon, babalik-balikan natin siya. Maraming beses man tayong lumayo, pero dahil mas malalim at mas matindi ang pagmamahal sa Panginoon, hindi tayo mag-aatubiling bumalik-balik sa Kanya. Our love for God can be best shown when we return to Him. In our gospel today, we heard the three important Lenten practices of fasting, prayer, and almsgiving. At kung titingnan po natin itong tatlong ito, ang tatlong ito ay ginagawa natin bilang paraan din ng pagbalik loob sa Panginoon. Pagbalik loob sa ating Diyos. Pero hindi lang sa Diyos, pati sa ating kapwa. Kaya ang paanyaya ng Kwaresma, hindi lamang bumalik sa Panginoon, balikan din natin ang ating kapwa. Sino ba yung mga iniwan mo na? Sino ba yung mga nilayuan mo na? Sino ba yung mga ayaw mo nang makita? Kung may pagmamahal pa sa atin, para sa kanila, babalikan natin. Sa mundo na puro hiwalayan, kabi-kabila ang hiwalayan, hindi ba't napakaganda kapag may nagbabalikan, nagtagumpay ang pagmamahal. The love that is expressed
by coming back. My dear brothers and sisters, later when we impose ashes on you, it is a reminder and a question. How far are you from God? But it is also an invitation. Return to Him. And we return to Him because we love Him. Kaya maganda talaga na ang Ash Wednesday ay Valentine's Day. Because Ash Wednesday and the whole season of Lent is really about the heart. It is about love. Lent is not a sad season. Pag panahon ng Kwaresma, parang dapat nakasibangot tayong lahat. No. Lent should be a happy, a joyful season. Lent is not a gloomy season. Lent should be a lively season. Lent is not the season of the darkness of the cross and death. Lent is the season of the bright light of love. And so we thank God for bringing us today, Ash Wednesday, the beginning of Lent, and may we discover the value of love taught to us by Valentine's Day to make our Ash Wednesday and the season of Lent meaningful. Maybe we should make every day of Lent a Valentine's Day.